Good day mga ka-agri. Tingnan uli natin yung ating ratoon na RC604. 17 days after, pasyalan uli natin ka-agri. Ito. Ka-agri, ito na yung itsura ng ratoon, no? Meron ng ilang mga patanaw doon sa ating ang tawag pala sa Tagalog dito ay sangang buko, ano? Kasi yung palay, nagsasanga siya. Ito, tingnan mo. Nagsasanga siya sa may buko o sa nodes. No, tapos doon siya naglalagay ng stem, tapos lumalabas na yung bunga. So ito na, nasa flowering stage na ka-agri. Meron na mga lumalabas na mga bunga. Nilagyan natin ng fertilizer nung 9 days, 9th day, no? At 1 week after ay ganito na yung itsura niya, no? So may mga lumalabas ka-agri na bunga, pero hindi na kasing haba nung main crop na mas maiksi na siya. And sa tingin ko mas ano na to, mas madalang na kasi syempre ang lalaki ng spaces, so mas madalang na yung magiging bunga niya. So kaya yung sa ratoon, hindi mo i-expect na malaki din yung aanin mo, konti lang din ka-agri, no? So at dito marami tayong realization ka-agri. Para pala tayong yung mga Pinoy farmers ay parang mga ratoons, mga sangang buko. Kasi kahit na hindi na sinusuportahan, ano, ay tumutubo pa rin sa sarili nilang ability, no? At namumunga pa rin. Ay yung na-realize ko lang ka-agri, kasi talagang hindi kasing rewarding ng ibang profession yung farming, ano, yung financial reward ba, hindi siya ganun ka rewarding. So kaya nga sabi natin mag-quit na tayo. Pero alam mo ka-agri, hindi lang naman monetary yung reward talaga. Kung kagaya nito mga ratoons, ano, nabumuhay ka, kahit na dapat hindi ka na inaasahan na mag-produce, pero yung mga ratoons ay nagpo-produce, no? So merong something na inspiring dito sa mga ratoons ka-agri o yung mga sangang buo, no? Dapat ganyan ang mga farmers, hindi dapat tinatamad. Kahit patay na tayo, no? Sabi nga, Dead Farmers Society, dapat mag-form tayo ng ganun. Bakit? Kasi kahit na wala na tayong dapat asahan, no, ay magpo-produce pa rin tayo ng ratoons, ng mga sangang buko. Magiging productive pa rin tayo. Ang talagang purpose natin hindi dun sa monetary gain, no, kundi to feed our families, to feed our nation. So yun yung purpose talaga natin ka-agri. Itong mga ratoons na to lumalaban. Ayan, lumalaban. Kahit sila nakadapa, nakahiga o nakatayo, no, lumalaban pa rin. Yan. Magpo-produce pa rin sila ng bunga para i-please yung kanilang master. Yan, ganyan tayo ka-agri. Tayo ay mga sangang buko. Dapat wag tayong tamarin. Mag-produce pa rin tayo. Kahit sabi nga, tayo ay patay na, no, dahil walang suporta. Pero magpo-produce pa rin tayo ayon sa gift na ibinigay sa atin. Ayan ka-agri, tuloy-tuloy pa rin tayo. Ito na ka-agri ang itsura ng ating pinagraraton, no, yung sangang buko. Yan, berdeng berde ang lupa, no. Ito ang Encantadia natin ka-agri. At tingnan natin ano na ba itsura ng ating mga munggo. Yan yung mga munggo natin. Pangit ang itsura ka-agri. Yan, naglalabas na ng true leaves. Yan. Tapos yung ratoons natin nagsisimula ng maglabas ng mga bunga. Yan. Konti na lang to ka-agri. So ito na ka-agri yung ating ratoons o yung ating sangang buko. 1 week after ng fertilization o pag-apply ng fertilizer, ano, may ilang mga bunga na siya. At yung iba naman, ayan, lumalabas na.
no? Ito ka-agri, yan, no? Merong mga lumalabas, meron namang nakalabas na, no? Yan, ayun, sa part na yun, ayun. So yan lang, hihintayin natin maglaman yan mga ka-agri. Yan, mga dead na ano na dapat ito, no? Mga pinaggapasan, ano? Dapat namamatay na yan, ano? Pero binigyan natin ng kaunting suporta para bumerde, tumubo yung kanilang mga dahon, stem, lumaki, no? At magreproduce, ayan, no? Naglalabas na ng mga bunga. So expected natin ka-agri, tuloy-tuloy lang ito yung paglalabas na ng bunga for the next 2 weeks. Kalahatian ng Setyembre, no, lalabas na yan yung mga bunga niyan. Tapos another 1 month para dun sa ripening phase. So ito yung vegetative at saka reproductive phase. Tapos yung flowering, yung ganon, tapos magmamature na siya. So pagkatapos pwede na nating uling anihan ka-agri. So yung nalalabing 2 months natin, yun, pwede na nating i-prepare yung ating mga lupa para sa next cropping, yung main crop na naman uli natin ka-agri. Pero pwede pala siyang iraton. Ayan, oh, maganda ka-agri yung kinakalabasan niya. Naglalabas siya ng mga bunga. Ayan. So siguro hindi naman dadapa yan dahil maiksi na, no? Hindi naman kasing tatangkad ng main crop natin ka-agri. Yung ka-agri, oh, may mga mapupulot din tayo dito mga lesson, ano? Pagka itinumba mo, ayan, oh, may nagsasanga talaga siya dun sa puno. Mas maganda yung ano niya, mas magaganda yung ratons niya. Oh. Ayan. So sa ibang bansa ka-agri, yung sa Japan nakita ko yung sa vlog din ng mga kamagsasaka natin doon, hindi na nila inaanihan yung ratoons kasi kung titingnan mo nga naman, oh, maliliit yung bunga, mas maiksi, mas anong tawag doon, konti lang yung mga bunga niya, oh, compared doon sa main crop ka-agri. Pero mas maganda to kaysa wala. Ayan, oh, kaysa hindi mo na aanihan. Dito sa atin pwede pa siya, oh, basta paglamanin mo lang. So parang maganda ka-agri, lagyan natin to ng foliar, isa pang support, no? Foliar fertilizer, oh, para ano, suporta do sa bunga niya. Maganda, oh. Nawala na yung mga pinagdaanan ng ano. Ayan, oh, tumubo din yung mga dinaanan ng reaper. So makapal dito sa part na to ka-agri, oh. Maganda rin siya. Ayan. So katulad nga ng mga magsasaka sa Pilipino, no? Parang dire-diretso lang, kahit konti lang ang suporta. Akala mo mamamatay na. Pinagsamantalahan ng sistema at ng mga leaders na makasarili, no? Pero tumatayo pa rin para gawin yung sarili, yung purpose niya. At yun ay mag-produce ng pagkain ng isang bansa, isang pamilya. Ganyan tayo mga ka-agri. Laban lang. Ayan na po, RC604 Ratoon Series. Ito na ang ating ika 17th day.